ang sci-fi thriller action film na na-release noong 1984 na ang pelikulang The Terminator. Ang astig na Tagalog movie recap natin ngayong araw at siguradong ikatutuwa niyong lahat panoorin. Kamusta na kayo mga Juan? Mag-relax na at mag-enjoy sa ating astig na Tagalog recap at simulan na natin. Sa taong 2029, ang sangkatauhan ay nagawang ma-overpower ng mga hunter-killer machine na kinokontrol ng rebelding artificial intelligence o ng AI na ang Skynet. Ang sundalong si Kyle Reese kasama ang ilang miyembro ng Resistance ay matapang na nakipagsagupaan laban sa mga nagkalat na mga hunter-killer machines ng AI. Kahit pa ang ilang kasamahan ni Kyle ay nasasawi sa mga atake ng mga hunter-killer machines ay hindi sumuko ang grupo nilang makipaglaban sa mga ito. Hanggang sa umatras na ang mga machine sa lugar at sina Kyle ay bumalik na sa sekretong hideout nila kung saan nananatili ang napakaraming survivor refugee. Pag-upo ni Kyle sa isang tabi ay napatingin siya sa litrato ni Sarah Connor subalit biglang natunton at inatake ng isang Terminator ang hideout nila. Walang awang pinagbabaril ng cyborg ang lahat ng makita niyang mga resistance soldier at mga refugee sa paligid. Matapang na nakipagbarilan si Kyle sa kalaban ngunit biglang nahulog sa apoy ang litrato ni Sarah Connor at nasunog ito. Nagsimula ang gera ng mga machine laban sa mga tao noong nakontrol at napasabog ng AI ang mga nuclear missile ng mga bansa at tumagal ang gera nila ng ilang dekada. Pero ang huling laban nila ay hindi magaganap sa hinaharap kundi sa kasalukuyang panahon. Napunta ang istorya sa Los Angeles noong 1984, pinapunta ng Skynet sa panahong yun ang cyborg assassin na ang T-800 Terminator. Pero dahil napunta roon ang time machine ng Skynet ang cyborg na walang suot ay naisipan niyang lumapit sa isang grupo ng mga kalalakihan. Sinabihan ng Terminator ang mga lalaki na ibigay sa kanya ang mga kasuotan nila ngunit nang galit na tumanggi ang grupo ay mabilis na tinapos ng cyborg ang dalawa sa mga ito at ang natitirang lalaki ay napilitang ibigay sa kanya ang suot nito. Samantala si Kyle Reese ay nagtungo rin sa Los Angeles sa parehong panahon upang pigilan ang Terminator ng Skynet. Nagmadaling kinuha ni Kyle ang pantalon ng isang homeless sa tabi pero nakita siya ng isang pulis at agad na hinabol nito ang lalaki. Ilang saglit ay magaling na naagaw ni Kyle ang baril ng pulis ngunit nang napansin niyang nagpuntahan sa lugar ang mas maraming kapulisan ay mabilis na pumasok ang lalaki sa isang saradong mall. Habang pinaghahanap ng mga pulis ang lalaki ay palihim na kumuha si Kyle ng jacket at ng sapatos sa mall at dumaan siya sa likod. Pagkatapos ay kinuha niya ang shotgun ng mga pulis sa kotse bago umalis ng lugar at pumasok siya sa kalapit na phone booth upang alamin sa phone book ang address ni Sarah Connor. Sa sunod na araw ay nag-hijack ang T-800 ng isang kotse sa tabing kalsada at kalaunan ay pumunta siya sa isang weapons shop. Nagpanggap ang cyborg na bibili ng maraming baril at nang nalabas na ng may-ari ang mga sandata ay agad na binaril siya ng Terminator. Ilang saglit ay pinuntahan ng cyborg ang isang phone booth upang alamin rin sa phone book ang lokasyon ni Sarah Connor. Samantala ang babaeng si Sarah Connor ay makikitang nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang diner. Kalaunan pagdating ng Terminator sa bahay ng kapangalan ni Sarah Connor ay agad na pinagbabaril niya sa loob ang babae ng maraming beses. Get ready to be blown away by Take Me Out, the high-octane, seductive action thriller that redefines danger and desire. Starring Filipina power play fighter, Deadly Grace. Explosions, seduction, revenge. She's not asking for mercy. She's taking them all out. Watch it now via the link in the comment section and get 15% off when you use the Viewpoint promo code. Maya-maya ang mga kapulisan ng Los Angeles ay nakatanggap ng mga crime report patungkol sa pagpatay sa dalawang babae na may parehong pangalang Sarah Connor. Sa kasalukuyan na yun ay nagpaalam si Sarah sa roommate niyang si Ginger na lalabas muna siya upang manood ng sine at nakasalubong niya sa pinto si Matt na ang boyfriend ni Ginger. Pag-alis ni Sarah ay agad na sinundan siya ni Kyle habang ang mga pulis ay sinubukang tawagan ang bahay ng babae pero hindi ito sinasagot nina Ginger at Matt. Maya-maya ay habang kumakain si Sarah sa isang restaurant ay napanood niya sa balita ang pagpatay sa dalawang babaeng kapangalan niya. Pagkatapos ay nakita ni Sarah sa phone book ng kalapit na booth na pangatlo siya sa listahan ngunit nang tatawag siya sa telepono ay sira pala ito. Paglabas ni Sarah sa restaurant ay napansin niyang sinusundan siya ng isang lalaki kaya't agad na pumasok ang babae sa isang nightclub upang gamitin ang telepono roon. Ngunit pagtawag niya sa police department ay busy ang linya. Sa kasalukuyan na yun ay pumunta ang T-800 sa apartment ni Sarah at pagpasok sa loob ay binugbog niya si Matt at tinapos ito. Nang nakita ng cyborg si Ginger sa sala ay walang awang pinagbabaril niya rin ang babae ng maraming beses.
Subalit biglang narinig ng Terminator sa answering machine ang tawag ni Sarah na humihingi siya ng tulong kay Ginger dahil may sumusunod sa kanya at nasabi rito ng babae ang lokasyon niya. Pagkatapos ay nalaman ng cyborg ang itsura ng babae nang nakita niya ang litrato nito sa isang ID. Ilang saglit ay nakatawag na si Sarah sa mga pulis at sinabi niya kina Lieutenant Traxler ang sitwasyon at ang kasalukuyang lokasyon niya. Ang lieutenant naman ay sinabihan si Sarah na pupunta agad sila sa lokasyon ng babae. Habang hinihintay ni Sarah ang mga pulis ay kalaunan ay dumating na sa club ang Terminator at agad na hinanap ng cyborg ang target niya sa buong paligid. Nang natagpuan ng T-800 si Sarah ay tatapusin na niya siya pero mabilis na pinagbabaril ito ni Kyle ng maraming beses. Matapang na binaril pa ni Kyle ang kalaban ng ilang beses at sinama niya si Sarah palabas ng club. Pagkatapos ay pinasabog ni Kyle ang isang kotse sa labas, ngunit pagsakay ng dalawa sa kotse ay mabilis na inatake sila ng Terminator. Nang nagawang mahulog ni Kyle ang cyborg mula sa sasakyan ay nagmadaling pinatumba ng kalaban ang isang pulis sa tabi at sumakay sa kotse nito upang habulin ang dalawa. Ilang saglit ay naabutan sina Kyle ng mga pulis pero magaling na nabangga at napigilan ng lalaki ang mga ito na makahabol sa kanila. Pagkatapos ay nagpakilala si Kyle kay Sarah at nasabing sundalo siya ng resistance mula sa hinaharap. Ang tumutugis sa babae ay isang Terminator na kalahating lamang tao at kalahating cyborg na galing rin sa future. Dinisenyo ang mga Terminator na hawig ng mga tao bilang disguise at hindi ito titigil hanggat hindi nito na-terminate si Sarah. Kalaunan ay iniwan ni Kyle ang kotse nila sa isang parking building at sumakay sila sa kabilang kotse. Patuloy na pinaliwanag ni Kyle kay Sarah na sa future ay sisimulan ng mga machines ang nuclear war at wawasakin ng mga ito ang buong lugar. Dahil ang isang napakatalinong AI ay napagdesisyonang tapusin ang sangkatauhan at ang mga nakasurvive ay ginawang trabahador ng mga machine upang mag-dispose ng mga labi ng mga tao. Pero si John Connor na ang anak ni Sarah sa hinaharap ay pinangunahan ng resistance upang kalabanin nila ang mga hunter-killers ng Skynet. Subalit maya-maya ay nahanap ng mga pulis ang wasak na kotse ni Kyle sa parking building at narinig ng T-800 sa police scanner ang lokasyon ng sasakyan. Hindi nagtagal pagdating ng cyborg sa gusali ay agad na pinagbabaril ng kalaban sina Kyle sa kotse pero nagawa nilang makalayo rito. Pagkatapos ay pinagbabaril rin ni Kyle ang Terminator hanggang sa bumangga ang sasakyan ng kalaban sa gilid ng kalsada. Ngunit biglang napalibutan ang dalawa ng mga kapulisan ng Los Angeles at dinakip sila ng mga ito habang ang Terminator ay mabilis na nakatakas sa lugar. Maya-maya ay pumunta ang Terminator sa hideout niya upang kumpunihin ang nasirang kanang kamay nito. Pagkatapos ay tinanggal ng cyborg ang nasirang prosthetic na kaliwang mata niya upang makakita ang mechanical na mata niya. Dala naman ng maraming baril ng T-800 ay nagsimula uli siyang tugisin ang target niya. Samantala si Sarah ay nasa kustodiya na nina Lieutenant Traxler upang kuhaan siya ng statement habang si Kyle ay kinakausap sa interrogation room ng criminal psychologist na si Dr. Silverman. Pinaliwanag ni Kyle sa mga pulis na isa siyang resistance soldier na galing sa hinaharap at lumalaban sa rebelding AI na nilikha ng Cyberdyne Systems. Pero dahil nawasak nila ni John Connor ang defense system ng kalaban at malapit na silang manalo sa gera ay naisipan ng AI na tapusin ang lahi ni Connor mula sa nakaraang panahon. Subalit kahit anong paliwanag ni Kyle ay hindi siya pinaniwalaan ni Dr. Silverman at ni Lieutenant Traxler dahil pinagkamalan nila siyang nasisiraan ng ulo. Pagkatapos ay sinabihan ni Traxler si Sarah na sa headquarter muna magpahinga at magpalipas ng gabi. Maya-maya ay pumunta ang Terminator sa headquarter upang magpanggap na kaibigan ni Sarah pero hindi siya pinatuloy ng bantay na pulis sa lobby. Kaya't naisipan ng cyborg na ibangga ng napakalakas sa harap ng gusali ang kotse niya. Pagkatapos ay walang awang pinagbabaril ng Terminator ang bawat pulis na makita niya sa daan gamit ang iba't ibang uri ng mga baril na dala niya. Matapang na nakipagbarilan ang mga pulis ng headquarters sa Terminator ngunit dahil hindi tinatablan ang cyborg ng mga bala nila ay walang kahirap-hirap na tinapos niya ang mga ito pati na sina Detective Hal at Lieutenant Traxler. Si Kyle naman ay mabilis na pinatumba ang bantay sa interrogation room at kinalagan ang gapos niya sa kamay. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Sarah at nagmadaling tinulungan ang babae na makatakas ng gusali bago pa siya matapos ng Terminator. Nang nakalayo na sina Kyle ay tinulak nila sa gilid ng kalsada ang sinakyan nilang kotse at nagtago ang dalawa sa kalapit na sewers. Kalaunan ay napansin ni Sarah na natamaan pala sa kamay si Kyle ng Terminator at agad na ginamot niya ang sugat ng lalaki. Nasabi naman ni Kyle na noong magpapadala si John Connor ng isang sundalo sa nakaraang panahon ay siya na ang nagboluntaryo rito upang makaharap ng lalaki ang ina ni John na ang nagturo sa kanya na lumaban at maging matatag. Mula naman kay Kyle ay pinapasabi raw ni John kay Sarah na mas maging malakas at matatag siya upang makasurvive dahil kung hindi ay hindi siya maisisilang.
kinaumagahan ay umalis ang dalawa sa sewers at naisipan nilang mag-check-in sa isang motel upang doon pansamantalang magtago mula sa Terminator. Ilang saglit ay bumili si Kyle ng mga materyales at sinimulan nila ni Sarah na gumawa ng mga pipe bombs. Samantala ang cyborg ay habang nasa hideout ay nalaman nito ang address ng bahay ng ina ni Sarah at agad na pinuntahan niya ito. Kalaunan ay napaslang ng T-800 ang ina ni Sarah at gamit ang telepono ng bahay ay tinawagan niya ang babae at kinaya ang boses ng ina niya. Pagkatapos ay pinilit ng Terminator si Sarah na sabihin ang lokasyon niya at sinabi nga ng babae sa cyborg kung nasaan siya at agad na sinimulan itong puntahan ng kalaban. Kalaunan ay nasabi ni Kyle na binigay ni John sa kanya ang lumang litrato ni Sarah ngunit hindi niya alam kung bakit. Pero sa madalas na pagtingin ni Kyle sa litrato ni Sarah ay hindi nagtagal ay na-inlove na siya sa kagandahan niya magpahanggang ngayon. Labis na nagulat si Sarah sa nabunyag ni Kyle at bigla silang nagkahalikan. Pagkatapos ay nagkaroon silang dalawa ng napakainit na pagmamahalan sa motel. Subalit maya-maya ay napansin ni Kyle na natuntun sila roon ng kalaban at nagmadali silang sumakay sa isang truck sa labas upang makaalis ng lugar. Hindi naabutan ng Terminator ang dalawa sa silid nila at agad na binangga ni Kyle ang cyborg bago sila nag-drive palayo. Ngunit ang kalaban ay mabilis na sumakay sa isang motor at pinagbabaril niya ang sasakyan ni Kyle sa gitna ng kalsada. Ang lalaki naman ay hinagisan ng mga pipe bomb ang Terminator ngunit nagawa nitong mabaril ang kamay niya. Kalaunan ay nabangga ni Sarah ang kalaban sa gilid pero biglang napatagilid sa kalsada ang sinasakyan nila. Biglang nasagasaan ang cyborg ng isang malaking oil truck ngunit paghinto ng sasakyan ay pinatumba ng kalaban ang driver nito. Samantala si Sarah ay tinulungan si Kyle na makalabas ng sasakyan habang ang Terminator ay sumakay sa truck at pinaalis nito ang isa pang lalaki roon. Pagkatapos ay nagmadaling tumakbo ang dalawa bago sila masagasaan ng kalaban. Sinabihan naman ni Kyle si Sarah na magpatuloy na tumakbo at habang hinahabol ang babae ng cyborg ay naglagay siya ng bomba sa likod ng oil truck. Ilang saglit ay sumabog ang truck ng napakalakas na kasama ang T-800 at nakita ni Sarah ang cyborg na nasunog ang buong katawan sa apoy. Ngunit nang inakala ng dalawa na natapos na nila ang Terminator ay nakita nilang bumangon pa rin ito na isa ng kalansay na cyborg. Nagmadaling pumasok sina Kyle sa kalapit na factory facility at pinagana ng lalaki ang lahat ng equipment ng gusali habang ang Terminator ay patuloy na hinahabol sila. Subalit nang nagtago sila sa isang sulok ay napindot ni Sarah ang isang buton ng factory at pagpasok ng T-800 sa pasilidad ay hindi nagtagal ay nagawa nitong mahanap sila. Matapang na hinampas ni Kyle ang kalaban ng bakal na tubo ngunit malakas na napatalsik siya nito. Pero gamit ang pipe bomb ng lalaki ay pinasabog niya ang katawan ng Terminator ngunit tumama sa hita ni Sarah ang bakal na piraso ng cyborg. Labis na kinalungkot naman ang babae na makita si Kyle na binawian na ng buhay sa pagsabog ngunit biglang bumangon ang kalahating katawan ng Terminator at patuloy na hinabol siya. Pero ilang saglit ay nalinlang ni Sarah ang kalaban na mapunta sa gitna ng malaking hydraulic press. Habang sinusubukan ng cyborg na sakalin ang babae ay pinindot niya ang buto ng makina upang maipit ang Terminator sa hydraulic press na tuluyang kinawasak at kinatapos ng kalaban. Maya-maya ay niligtas si Sarah ng mga paramedics mula sa factory habang si Kyle ay nilagay ng mga ito sa isang body bag. Sa deleted scene, sa pasilidad pala ng Cyberdyne Systems nasawi ang Terminator at ang mga empleyado roon ay nakita sa insidente ang high-tech na microcomputer chip ng T-800. Makalipas ang ilang buwan, makikita si Sarah na nagre-record ng mensahe sa tape para sa pinagbubuntis niyang anak na lalaki na si John. Habang nagpapagas si Sarah sa isang gasoline station ay nag-aalinlangan siyang sabihin kay John na ang lalaking pinadala ng anak sa nakaraan ay ang ama pala niya. Bigla namang kinuhaan si Sarah ng litrato ng isang bata at pinagbili nito ang larawan sa kanya na ang litratong ibibigay pala ni John kay Kyle sa hinaharap. Pagkatapos ay nagpatuloy na nagmaneho si Sarah papuntang kabundukan ng Mexico. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan!